ko. Even with those scars, doesn't change the way how I feel about you. Because I really like you, Ikit. Gusto ko sanang aminin sa'yo yung nararamdaman ko. Parang may malaking kulang kung wala ka. Gusto kita, Ikit. Kaya ba kadali? Nakalimutan mo ako? You were the first one to let go. Don't blame me now for finally moving on too. Pareho naman tayong galit kay Marikit, bakit hindi na lang tayo magtulungan? Dalawang iguana laban sa isang pangit. Trabaho ko, mag-defend ng tao. Huwag mo nang ituloy ang plano mo. So, good news, kasi yung judge ay nagbaba na ng preliminary injunction. So, meaning, nakastop na ngayon yung construction ng resort casino. And sabi sa akin ng contact ko, may barricades na daw. So, wala na nakakapasok na heavy equipments, workers, and yung mga trucks na may supplies. Okay yun. Salamat, Pia. Malaking tulong talaga yun sa akin at saka sa mga kadimoy ko. Masaya ka ba talaga sa binalita ako sa'yo? Ba't parang ang tamlay naman ng reaksyon mo? Pia, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Kesa sa iba mo pa malaman, di ba? Mas okay kung ako na yung magsabi. Bakit? Ano ba yun? Naliligawan ko sa conservation. Gusto ko na rin siya. Pero sinabi ko sa kanya na hindi ko yung priority na yun kasi nakafocus ako sa kaso. Tsaka meron pa akong isang gawin. Kaya nahihiya kasi ako sa'yo. Kasi syempre, di ba, may nararamdaman ka pa para kay San Macho. Ba't nasaktan ka? Siyempre, ang laki nang naitulong mo sa akin, tsaka sa mga kadimoy ko, di ba? Tsaka, Pia, hindi lang naman abogado yung tulong ko sa'yo. Ibigan na rin kita. Ano ka ba? Bakit naman ako magagalit sa'yo? Kung nililigawan ka ni Matthew. Alam mo, wala nang problema sa akin kung nililigawan ka niya kasi wala tayong magagawa kung nakamove on na siya. Sa totoo lang, masaya pa nga ako na ikaw yung nililigawan niya. Kasi alam ko na deserving yung babaeng napili niya. Talaga? Hindi ka galit? Bakit naman ako magagalit? Just like you. Kaibigan na rin yung turing ko sa'yo. Ay, Diyos ko. Para akong nabunutan ng malaking tinik eh. Salamat, Pia. Okay, so now that we've got that out of our way, baka pwede na natin pag-usapan yung case. Sige. Well, alam naman natin kung gaano kabagal yung justice system dito sa Pilipinas, di ba? So, kailangan natin may gawin para umusad yung kaso mo. Meron naman legal remedies na pwede nating i-take para mas mapabilis. Tayo lang ano? Let's just say kailangan natin ng konting push para hindi matambakan yung mga kaso mo. Tsaka para mapakinggan din yung side mo. Ikaw, Pia, kung saan alam mong makakabuti dun sa kaso, gawin lang natin. Okay, sige, akong bahala. But, hindi na to kasama sa pro bono natin, ha? So, kung yan yung direction na gusto mong i-take, kakailanganin natin ng malaking halaga. Siguro aabot ng 1,000,000. Pia, 1,000,000? Pia, parang masyadong malaki naman yun. Parang saan kamay ng Diyos ko na kukuha yung 1,000,000? Wala akong ganun.
milyon? Wala nang tawad yun, be. Ha? Ano 1 milyon? Yung bayad daw. Eh, teka lang. Akala ko ba libre yung attorney Pia na yun? Yung serbisyo niya, yung libre. Pero yung legal remedy, yun yung may bayad. Pero optional naman daw yun. Kung gusto natin mas mapabilis yung proseso ng kaso, o kung gusto natin na mas lumaki yung tsansa na manalo tayo, ganun. Legal remedy. O, anong plano mo? Susundan mo yung suggestion ni attorney? Eh, kung ayun yung pinaka-sureball na paraan, para kay tatay, para makuha ko yung hustisya para sa kanya, di ba? Tsaka para makabawi din ako sa mga kadimoy natin. Hindi ko palalagpasin yun. Kaya lang, yung problema natin, paano natin mabubuo yung 1 milyon? Diba, kahit pagsama-samahin natin yung sweldo nating 3 sa 1 taon, may kulang pa rin yun. Kaya. Alam nyo, nakakahiyaman na. Pero kung nandito lang si Miss May, kakapalan ko talaga yung mukha ko eh. Sa kanya ko utang ng pera. Kain na po. Salamat. Hoy! Bawal mag-usap. Bogs, mas ka dyan. Paano ko kakain? Kalagan niyo muna ako. Para ano? Para makatakas ka uli? Bahala ka dumiskarte dyan. Lord, kayo na lang ang pag-asa ko na makatakas dito. Hindi ko na pwedeng idamay si Bogs dahil mapapahamak din siya. Tulungan niyo po ako, Lord. Ayoko mamatay dito. Gusto ko pa makasama ang pamilya ko, pati na si Kit. Kalat ka pa. Liga, buhatin natin. Wala ka ng pagkain. Diyos ko, sana wag ako mahuli. Sana gumana tong plano ko. Uy, ano ginagawa mo? Di ba sabi namin matulog ka na? Gising ka pa. Sakit ang ulo ko, di ako makatulog.
Kulot, matawag yung asawa mo. Oh, ano? Hello, Mami. Oh, sabi ko sa'yo nasa trabaho pa ako eh. Oh, sige. Bukas, kita tayo ha. This is a complete disaster. I thought I had everything under control, especially when Pia started giving me information about Ikit's case. But then my lawyer screwed everything up, and now construction is at a complete standstill, and everything is on hold. Malaki ang problema natin, William. For every day that we delay construction, we are losing 2 million pesos. I have investors calling me on a daily basis, asking if we actually have an exit strategy. Baka mag-atrasa na yung mga yan. William, can you just please get a hold of yourself? We were making such good progress, and now everything is falling apart. This is all Marikit's fault. If she didn't file that petition for preliminary injunction, then we would have no problem. And the construction would be right on schedule. This girl is really trying my patience. Paano kasi? Malakas ang loob niya. Alam niyang nauuto niya si Matthew to side with her and her community. I've already told Matthew to stay away from her, but he's so stubborn. I don't know how to get through to him anymore. Listen. If you can't speak with Matthew, then you speak to Marikit. Pera lang ang katapat niyan. I'm sure if you pay her the right amount, she will stay away from Matthew and she will drop the case about the resort casino. Jenny, huwag kang magalala. Kuya Tonyo, gagawin ko talaga ng paraan. Ikit, you wanted to see me? Is everything okay? Sir Macho, si Kuya Tonyo po tsaka si Jenny. Kadimoy ko po. We've met before, haven't we? Sir Matthew, di na po namin kasi alam kung kanino po kami hingi ng tulong. Dati, aming gani po ang aming takbuhan. Ngayon po, sikit na po ang aming malalapitan. What seems to be the problem? Sir Macho, si Kuya Tonyo po kasi isa po siya sa mga nagbenta ng lupa doon sa may Daraitan. Yung nakuha po nilang pera, sakto lang po para po magpagawa ng bagong tirahan sa ibang lugar. Ang problema po ngayon, nahihirapan po sila sa ibang gastusin. Kagaya po sa pagpapaaral. Inaasahan po kasi namin yung pinangako sa amin niya, papatayo eskwelahan sa Daraitan. Pero ngayon di po natuloy. Kaya po marami pong kabataan sa komunidad ang namumroblema kung paano po sila magpapatuloy sa pag-aaral. Kuya Tonyo, huwag ka na mag-alala ha. Gagawan ko ng paraan niyo. Kung dati si tatay yung takbuhan niyo pag may mga ganyang problema, di ba? Nandito ako, hindi ko kayo papabayaan. Maraming salamat, Ikit. Wait, I'd like to help too. I promised I'd commit. Talaga, sir? I won't disappoint you. I'll make sure that I live up to every promise that Rika gave. Let's start by building a school and providing scholarships to those who need it. Talaga, sir? Alam ko po, makakapag-aral na po ako. Makakatapos na po ako. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat, Sir Matthew. Well, you should really thank Ikit. She's the one who inspires me and opened my eyes to all the things that go on around here. Sir, maraming salamat po talaga. Sigurado po kung matutuwa po si tatay doon sa langit. Kasi meron na po kaming kakampi. Maraming salamat po talaga. Salamat po talaga.
It's okay. Don't worry about it. Maraming salamat. Sir William? Dito na po si Ikit. Okay, have her in. Salamat po. Sir William, bakit niyo po ako pinatawag? Do you know why Matthew is the favorite of my two sons? Dahil siya po yung panganay niyo? Ever since he was a little boy, Matthew has done everything I've ever told him to do. That's unlike Drew, who's stubborn, insists on having his things his own way. But Matthew's dutiful. He's loyal. He's never gone against me until he met you, Ikit. Ako? Sir, ano pong ibig niyo sabihin? Don't play coy with me. I saw the two of you in the courtyard today. I know you are manipulating him. Sir, walang galang lang po Never ko po minanipula si Sir Matthew. Yung pagtulong niya po sa akin tsaka sa mga kadimoy ko, kusang loob niya naman po yun How convenient. If that's the case, and you really aren't taking advantage of Matthew, then what I'm going to ask you to do will be very easy. Leave my son alone. Sir, pasensya na ho Hindi po ako nagtitake advantage kay Sir Matthew. Kaya bakit ko po siya kailangan iwasan? Wala naman po akong ginagawang masama sa kanya. Actually, I think it's better if you just leave, Ikit. The investors have begun to see you as a problem for the resort. Ever since you got here, things are just going south. First, it was the kidnappings. Then it was the fire. And now it's your injunction against the casino project. Sir, yung kidnapan naman po at saka yung sunog, hindi ko po ginusto talaga yun. Ako pa nga po yung napahamak Pero yung injunction, yung kaso, sir, wala po talaga akong choice kundi gawin po yun. Sir, naloko ho ako ng ka-business partner nyo dati, si Tita Rica po. Hindi lang po ako, pati po yung mga kadimoy ko. Kaya kailangan ko po sila ipaglaban kasi hirap na po sila. Maybe this will change your mind. $5 million po. You always wanted to help out. You always wanted to help other people. You always wanted to help the, who are those people? The tribe? Kadimoy po. Yes. I give you that. You drop the case against the casino project, and you stay away from Matthew. Kailangan natin ng konting push para hindi matambakan yung mga kaso mo. Tsaka para mapakinggan din yung side mo. So kung yan yung direction na gusto mong i-take, kakailanganin natin ng malaking halaga. Siguro aabot ng 1 million. 5 million pesos can buy a lot of joy. You can do a lot of things with that. You can fix your own problems and everybody else's. Sorry po, Sir William. Hindi ko po matatanggap yung inaalok niyo sa akin, sir. Seriously, you're walking away from 5 million pesos? You are never going to get your hands on that kind of money again, even if you live to be 100. Sir,
Pinalaki ho ako ng tatay ko na may dignidad. Tinuruan niya po ako na hindi lang po pera ang importante sa buhay. Kaya kahit empleyado niya lang ho ako dito, kahit matindi po yung pangangailangan ko, hindi ho ako masisilaw sa pera niyo. This is your final answer. You sure? Come on, kid. Don't let your pride get in the way of this. You can have surgery for your face with this money. Hindi, sir. Okay na ho ako. Itong itsura ko, kasi pina-realize naman po sa akin ng anak niyo ni Sir Matthew na dapat wala ho akong ikahiya sa mukha ko. Pero kung tatanggapin ko po yung perang inaalok niyo ho sa akin, sarili ko na po mismo yung ikakahiya ko dahil para ko na ho pinagbili yung pagkatao ko sa inyo. This is your final answer? Seriously? Or maybe you're just trying to jack the price up. Okay, tell me, how much do you really want? Sir, kahit kailan, hindi ho magiging for sale yung prinsipyo ko. Kaya kahit paulit-ulit niyo ho akong tanungin, paulit-ulit ko rin po kayong tatanggihan. Paulit-ulit din po yung isasagot ko sa inyo, no. Hindi po. Okay, I've tried to be reasonable. I've offered you money, but you don't want to deal with this? If you are difficult with this, there will be repercussions. Consequences. Oh, ano pong ibig niyo sabihin? Since you refuse to stop seeing Matthew, I'm going to do this my way. As of today, you no longer work at this resort. You have overstayed your welcome at my resort, and you have to leave. Teka lang, sir. Hindi niyo naman po pwedeng gawin yan sa akin. Kasi hindi niyo po ko pwedeng tanggalin basta-basta kasi ginagawa ko naman po yung trabaho ko. At saka wala po kong binayolate na kahit anong rules niyo po. I own this resort, so I can decide who stays and who leaves. You are going to pack your things and leave.